especially this 2024. So if you watched the videos earlier, 'di ba? Nasabi natin doon na for this year, we are taking our empire to the next level. And for everyone who is here tonight na first time mo, 'di ba? Welcome to the next level of your life. Be very excited kasi kung ano man po yung matutunghayan nyo tonight, kung ano po yung makikita nyo, maririnig nyo, it is something that is also possible for you, for your life, for your family. Kaya ngayon pa lang, pasalamatan mo po yung tao na nag-send sa'yo ng link. So whether that person is someone you just met online kasi isa ka sa mga nag-inquire sa kanyang Facebook ads about our community, about how to prosper your life, pasalamatan mo po yung tao na yan. Can you comment on the comment box kung sino po yung tao na yan? Can you comment thank you and pangalan po ng coach or mentor na nagpasok sa'yo sa loob ng Zoom event na to? Let's start our event full of gratitude and appreciation kasi ganyan po ang sekreto para ma-unlock natin ang abundance ng buhay. Kailangan na-appreciate natin even the smallest things and the smallest blessings. But you know, you being here tonight, that is, I consider it not a small blessing, but it's a big blessing kasi hindi ka po dito, kung ikaw man isa sa mga tao na gusto mo na talagang magbago yung buhay mo, then finally, if you finish this event, diba, you may never know, dito mo mahanap yung sagot, dito mo mahanap yung pagbabago ng buhay na talagang inaasam-asam mo. If you're someone right now na, well, you are in the rock bottom of your life, may pinagdadaanan ka sa buhay mo, matindi ang pinagdadaanan mo sa buhay mo, then again, you being here, that is predestined kasi malay mo, 'di ba, dinala ka po dito, yung tao na nagdala sa'yo dito, anghel yan sa buhay mo kasi yan ang ginawang instrumento para finally mahanap mo yung solusyon. 'Di ba, sa matagal mo ng pinagdadasal or solusyon sa kung ano man po yung pinagdadaanan nyo right now. Or an answer, 'di ba, to the dreams, to the wishes that you keep praying to God na mangyari na po, na magkatotoo na. Yung mga pangarap mo, ay nakita ko kanina may mga nag-comment na pangarap niya magkaipon, pangarap niya makapag-for good. So you may never know, 'di ba? Yung pagiging nandito mo sa community natin na RIE, eto po yung sagot na para finally matupad mo na yung mga pangarap na 'yan. So, 'yan, na-comment niyo na ba? Yan. Thank you so much for being so participative. Yan, ang daming mga thank you. Yan. So, yan. Thank you din po sa inyo for giving yourself the chance na mapakinggan po. Talagang pinaunlakan nyo ang imbitasyon ng inyong coach or inyong mentor for tonight to be in this event, 'di ba? Kahit na yung iba po sa inyo ay hindi naman po ako kilala, sino ba yung babae na yan? But still, you're spending time with us, with our community tonight, and we appreciate that. And sisiguraduhin po natin na sa ilang minutong ipapalagi mo po dito at ipapakinig mo po sa event natin ay talaga naman pong mai-inspire ka. Kasi kagaya mo lang din po ako before, talagang nangarap, isa sa mga taong ambisyosa lang din talaga sa buhay. Merong gustong marating sa buhay. Gusto nating umahon sa kung nasan man tayo before, and kaya naman po narating natin yung narating natin right now. And bago natin pag-usapan yung mga narating na yan, pag-usapan muna natin yung mga pinagsimulan para sa mga nandito, we have something in common or maybe makarelate po kayo sa akin, sa amin, and for sure, yung mga iba sa inyo dito, naririnig nyo na po yung mga iba-ibang kwento ng mga mentors ng community natin, 'di ba? Lahat po unique, lahat nakaka-inspire. Kaya I always believe that you, wherever you are, nasa Pilipinas ka man, nasa ibang bansa ka man, you also have that unique story to tell. And it's only a matter of time if you
spend more time here in our community. Talagang kung dito mo itatanim yung mga pangarap mo, we will definitely turn that story into a success story. Months from now, a year from now, 2 years from now, it's really going to be a totally different story for you, your family, and all your loved ones po na umaasa sa inyo, minamahal po ninyo, 'di ba? Yung mga gusto nyong isama at idamay sa pag-asenso. So, hindi ko na po patatagalin, meron lang po akong mga i-she-share na slides para ano, ay wait lang. Ay, nawala yung share screen ko, eto. Para at least mas makilala po ninyo ako lalo na po sa mga nandito na mga, bagong naimbitahan po ng ating mga members, ng ating mga coaches at ng ating mga mentors ng community. So, again po, ako po si Tanya. I'm a registered nurse by profession and bata pa lang po 'to. Actually, yung pangarap ko nung bata ako is to have a one big happy family kasi I came from a broken family. Sa lahat po ng mga nandito na mga single mom, single dad, I salute you kasi talagang itinatawid mo yung pamilya mo, itinataguyod mo yung family mo. So, I for one also came from a broken family. So, bata pa lang ako, hindi ko po pinangarap yumaman, pinangarap ko po na magkaroon ako ng buong pamilya. And since we are a very small family, sabi ko gusto ko one big happy family. So, hindi ko po ine-expect na didinggin po agad yung dasal ko na yun kasi hindi man po sa actual na family agad, but dito po sa RIE binigay po sa akin yung one big happy family po na yan na kahit hindi po magkakadugo, hindi po talaga related by blood, but dito talagang nagtuturingan as family, nagdadamayan, talagang alam mo yon may malasakit sa isa't isa yung mga tao po na nandito. But ano, going back to my story. So, lumaki po ako na medyo well-off po yung family namin kasi sa mother side ko may mga negosyo yung family niya. May mga sugarcane plantation, so mga asyenda, may mga copra business, may mga palayan. Yung mommy ko before, meron siyang water refilling station, tas nagbo-buy and sell of car siya. Sa side naman ng daddy ko, may mga security agencies, tapos may construction business. So, both sides ng parents ko, lumaki po ako na negosyo po talaga yung orientation. It so happened na there was a time in our lives na na-bankrupt po yung mommy ko. So, nawala lahat ng mga pinaghirapan niya and from malaking bahay, tumira kami sa maliit na bahay from driving my own car to nagko-commute, nag-jeep na lang po ako. So, doon po ako nagkaroon ng dream that is bigger than myself. Kasi nung nakita ko po yung business na to, doon ako nangarap na maibalik ko sa family namin kung ano yung meron kami before or even more than that. And this time around, kontrolado ko, hawak ko kasi ako yung mag-e-effort. And nung nakita ko yung business na to, I saw a vehicle, I saw an opportunity na kaya pong magsakatuparan yan. Kasi nung nakita ko po yung business na to, iba-ibang mga klasing tao po from grade 1 lang yung natapos, grade 2 lang yung natapos, taho vendor, labandera, security guard. So people from humble beginnings, humble profiles, a high school graduate, pero lahat po umasenso, yumaman, kumikita, daan-daan libo. Ako po as a nurse, isa po ako sa mga gumraduate pero talagang naniniwala ako na hindi po ako pang-abroad. Ah, naniniwala ako na meron pera sa Pilipinas kasi marami namang mga yumayaman pa rin sa Pilipinas kahit hindi nag-a-abroad. So, nung nakita ko po yung opportunity, wala po akong pera kasi wala po akong trabaho. So, never been employed by choice. I was waiting for the result of my board exam nung naimbitahan po ako sa gantong negosyo. So,
Ang ginawa ko po nung naimbitahan po ako, since meron akong I have this fire in me na ibalik yung yaman namin before. I had this fire in me na yumaman, not only for myself, but mainly for my mommy, for my family. So, kaya naman, talagang pinangutang ko po yung pang-start dito. Overnight ko po ginawan ng paraan. Wala po akong pera, pero nagawan ko po siya ng paraan overnight. Bakit? Kasi nga, ganun po ako kagigil, and ganun po ako kadesidido, and ganun ko po kagusto na magbago talaga yung takbo ng buhay namin. Kasi nung naranasan ko pong maghirap, napakahirap po palang maging mahirap. So sabi ko, okay na po yun, Lord. Thank you so much for the experience, but it will never happen again. When I get the chance to earn my own money, tinaga ko po talaga yan sa sarili ko nung college ko pa. Sabi ko na sa sarili ko, when I get the chance to earn my own money, talagang ibibigay ko lahat, itotodo ko lahat, at talagang kung ano yung kinakailangan, gagawin ko para lang hindi maulit yung nangyari sa amin, or para lang hindi ko ma-experience yun, or even ma-experience ulit ng mommy ko, ma-experience even ng magiging family ko in the future. So, nung nakita ko yung business na to, nakakita po ako ng pag-asa. Alam niyo po kung ano talaga yung binili ko? Pag-asa eh. It's very important for us people to have that. Yung meron ka pang pag-asa, yung meron kang something to wake up for every day. 'Di ba kasi sometimes tayong mga tao parang excited ka pa ba talagang magising? Or nagigising ka na lang kasi parang kailangan mong magtrabaho, kailangan mong gawin ang mga kailangan mong gawin. So nung nakita ko yung opportunity na 'to, nagkaroon ulit ako ng excitement na, alam mo yun, I have something to build. I have a life to build. I have a life to create through this kind of opportunity. Kaya naman, talagang ginawan ko po ng paraan. So, sa lahat po ng mga nandito na talagang pinangutang mo po yung pang-start mo, I salute you kasi napakawais po ng desisyon na yan. Alam niyo po ba yung mga negosyante, yung mga inchik, di ba yung mga inchik, napakalit na mata pero napakalaki ng mga kita. Bakit? Kasi mahilig pong magnegosyo. And alam niyo po ba yung mga inchik, mahilig po silang mangutang. Wala pong mayaman na walang utang. Take note. Lahat ng mga mayayaman may utang po yan kasi ginagamit po nila yung pera ng bangko para itayo ng sariling negosyo. Yung profit sa negosyo, yun ang pinambabayad po sa utang. Ganyan po lalong yumayaman ang mga mayayaman. And I'm here to tell you na kung ikaw po ay virgin ka pa sa utang, it's about time na matuto kang mangutang para sa negosyo. Pero I don't think may virgin pa po sa utang dito kasi tayong mga Pilipino, mahilig din naman po tayong mangutang. Kaso lang, mahilig tayong mangutang most of the time para magmukhang mayaman. Samantalang ang mga Chinese, mahilig silang mangutang para talagang yumaman. So there's a very big difference between magmukhang mayaman and talagang maging mayaman. Kasi syempre, wala namang pagbabago pag mukha ka lang mayaman compared sa talagang yayaman ka. Eh dito po nakita ko yung opportunity na kahit ang isang ordinaryong taong kagaya ko, isang ambisyosa lang talaga sa buhay, na wala namang kapera-pera, pero malakas lang talaga ang loob at talagang willing na yumaman, kagaya ng mga nakita ko sa mga nauna sa akin. Kaya po, ginawan ko po talaga siya ng paraan. And dito ka po makakahanap ng opportunity na ganyan. Kahit wala kang pera, kahit walang pera naman ang bank account mo ngayon, I always believe kaya mong gumawa ng paraan pag ikaw ay reading magbago ang buhay mo. Kasi I always believe that wala po talagang aksidente. Kaya sinabi ko kanina, you being here tonight, na marinig mo po ito, it's not an accident. It's an answered prayer. It's God's way of sending a message to you that there's still hope. That you, as long as you live, as long as you're breathing, you can always take that shot at changing your life. And yun po yung nakita ko. I was guided to be in this opportunity kasi hindi ko po to linya. Malayo po ito sa pagiging nurse ko. Ang itinuro sa amin is syempre magturok ng injection, mag-alaga ng pasyente, 'di ba? Which I'm not confident kasi wala po talaga sa puso ko yung
pag-nurse. Pero dito nahanap ko po, nakita ko na ay maganda kasi hindi lang po mga may sakit sa ospital ang kaya kong matulungan, kundi yung mga may cancer sa bulsa, kaya nating matulungan dito sa negosyo natin. 'Di ba? Yung mga may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga pinagdadaanan lalo na sa mga financial problems, which is the number one problem, 'di ba, ng society right now. Kasi take note, kaya po ikaw nag-OFW kasi nga problema sa pera. Tama po ba? Yung pagiging OFW mo, yan ang ginawa mong solusyon para masolusyonan ang problema sa pera. Ang tanong ko, nasolusyonan po ba talaga? 'Di ba? So, kagaya po ng ginawa ko, talagang tinapangan ko, nilakasan yung loob ko para mangutang, para simulan po yung buhay ko na isulat ulit. Isulat ulit yung panibagong yugto ng buhay ko. And ito po yung naging kwento nung matapang na desisyon na yun, nung talagang lakas ng loob na mangutang na yun, yung babaeng ambisyosa na yun, na gusto lang talaga na maibalik yung yaman ng pamilya niya na kahit anuman mangyari, walang sino mang kayang magtanggal kasi siya yung may gawa, na nag-take effort siya and nag-participate siya mainly as the main character dito sa kwento na to. And I'm here to tell you that you can also do that because you are the main character of that story you are creating. And however your story is so messy, dirty, or scattered, or what, right now, it's never too late. Again, you're here in the RIE community because you deserve to recreate your story. Just like this story. So, ano po yung nangyari sa akin? Ayan, eto po yung panimula. Alam niyo po ba napakaswerte niyo ngayon? Bakit? Because everything has shifted online. Imagine niyo po right now, we are 600 in this Zoom event, 'di ba? And we are present all over the world, all over the Philippines. Ganun po, ang ginawa mo lang, kinlik mo lang yung link. 'Di ba? Wala ka man lang binayaran kahit na siyempre magbabayad ka ng wifi, magbabayad ka ng kuryente, 'di ba? But yun lang. Ginagawa mo rin naman yan, kakapanood ng mga iba-ibang video. Pero this time around, ang pinapanood mo is something that can really prosper you, change your life for the better, 'di ba? And ganyan po kami nagsimula. Dati kita niyo naman po may hawak na microphone, ngayon ganito na lang, 'di ba? Microphone pa rin, but imagine before, when we started, talagang conventional way of doing the business. But right now, it's so high-tech, it's so advanced, na yung mga iba po sa inyo dito, hindi po tayo hindi na po talaga kayo related in any way doon sa mga nagdala sa inyo kasi nag-inquire lang po kayo sa ads ng community natin. So, gano'n na po ka-high-tech ngayon. Imagine, gano'n na po kadali. We are already in the era of network marketing wherein sobrang dali, sobrang convenient magpayaman. Kung kami po nagbago yung buhay namin, how much more ikaw na eto na pong pinakapadali ang inabutan mo. So what happened to me after 2 years of doing the business? I became a millionaires club and I was able to buy my first car, which is a brand new Toyota Fortuner. Imagine, that time wala pa pong online yan. Alam niyo po ba right now sa community natin, may mga nagmimilyonaryo in just 8 months time, in just 9 months time, 1 year time, 'di ba? Mas, 'di ba? Kaya hindi po talaga siya yung ibig sabihin una-unahan na kung sino yung nauna yun lang talaga kasi yung mga next in line sa akin mas nadaig pa po nila yung record na nagawa ko kasi kung ako 2 years bago naging milyonaryo, aba sila less than 2 years, even less than a year naging milyonaryo dito sa community natin. So imagine, ganun na po kadali ngayon magpa-milyonaryo, lalong-lalo na 'pag nandito ka sa community natin. And tignan niyo po diyan, mas bata pa po tayo diyan. Batang-bata pa po tayo niyan, neneng-nene pa po tayo, but we were able to buy our first car. So, sa akin po, hindi pa naman po, I don't consider myself mayaman na during that time kasi
yung car na yan, niloan lang naman po yan. And binabayaran ko po yan that time. Pero iba pa rin po yung feeling nung time na yun na alam mo yun, hindi na ako nag-jeep, hindi na po ako nauulanan, hindi na ako naiinitan. Nakakayaman sa pakiramdam and lalong nakakasipag. Alam mo yun, yung feeling na pinangutang ko lang yung pang-start ko dito, pero yan na yung inabot nung lakas ng loob ng pangungutang na yun. And kaya naman, when I achieved those things, lalo pa po talaga akong mas nagsumikap, lalo pa po talaga akong mas nangarap sa buhay na gusto ko pa, I want more. I want to see how great life could get, 'di ba? More. Kaya naman, I decided na pumunta dito sa Manila. So from Cebu, 'di ba, dumayo po tayo dito sa Metro Manila para, 'di ba, mag-journey as a full-time hubber. So let me explain ano po ba itong full-time hubber kasi right now sa community natin, we are training a lot of hubbers inside our community. But take note po, eto pong pag-hubber, this is for the people na malalakas loob. This is for the people na may mga diskarte na sa buhay. And this is for the people na may mga pangarap talaga sa buhay. Yun po yung mga magko-qualify. Kagaya ko, kagaya po ng mga nakita nyo dyan sa picture na yan, and kagaya po ng mga mentors and coaches na sa community natin na umasenso. Kasi siyempre, pag nasa hub, hindi naman po yan bakasyon. Talagang mas na-concentrate po ako na gawin yung business dyan. Mas natutunan ko lalong magsipag nung nasa loob na ako ng hub. Tapos marami akong mga nakasalamuha na mga kumikita way ahead of me na marami po akong natutunan during that time. So, kaya naman, that time I was just making 100,000 per month. 120,000 per month. Yun pa lang po yung kinikita ko during that time. And during that time, pag kumikita po ng 120,000 per month, may binabayaran pa po ako nun na car. So, tama-tama lang po talaga. Tama-tama pa lang talaga yung life during that time. But syempre, compared to working, compared to, doing other things, I chose to keep doing this kasi dito ako masaya, dito ako mas nakakatulong sa kapwa habang nagpapayaman pa tayo, habang inaayos pa natin yung buhay natin, habang binabago pa natin yung buhay natin. So kahit papano nakikita ko na may mga changes, hindi lang po pagdating sa income, kundi lalong-lalo na pagdating sa mindset, pagdating sa pag-uugali, sa character, sa tibay ng loob. Kasi dati po takot talaga ako dito sa Manila pero ah, umabot tayo sa point na talagang nakabisado natin. Hindi naman nakabisado kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin po kabisado, nagwo-waze pa rin po ako. But then naging komportable na tayo na dito tayo nakatira sa Manila. So ayan po yung mga panimula natin dito. And ayan, after that, 'di ba, habang andito tayo sa Manila, ito po yung mga travels. So sabi ko before, when I started doing the business online, one day this will be my ticket to the world. And it really happened. You know, it's very important to declare your dreams sa sarili mo. Kasi you are always listening. Kaya pag ikaw, mahilig kang mag-declare, dapat masipag ka din talaga. Kasi sa totoo lang, kahit anong larangan ng buhay, wala naman po talagang yumayaman ng hindi masipag. Lahat ng mga yumayaman, nag-e-effort po talaga. Kahit magpunta ka sa mga iba't ibang influencers, 'di ba? Kagaya na lang si Kong TV. Grabe, napakasipag gumawa ng vlog. 10 years ago, gumagawa na ng vlog yan kahit hindi pumapatok, kahit hindi masyadong maraming views, pero talagang tuloy-tuloy na ginagawa. Look where he is right now. So, yun po siya. And sa akin po, I'm so grateful for this opportunity kasi nadala po tayo sa iba't ibang bansa. These are just some of the countries, but marami po tayong mga countries na napuntahan. Na-experience na natin ng snow, nakapunta tayo sa Dubai na mag-skydive, nakapunta tayo sa Maldives, napakaganda po talaga na lugar doon. Ilang beses na tayo nakapunta sa Thailand, sa Hong Kong,
Malaysia, yung mga lugar na yan, Korea. So, yan. And last natin was Asian cruise. Ay, hindi pala, Hong Kong pala. But anyway, itong Asian cruise, ilang countries po yung napuntahan natin dyan. So, imagine creating your life to where you are right now na mararating mo yung ganyang klaseng buhay na para kang artista, para kang influencer, para kang vlogger, yung mga napapanood mo sa mga vlogs ng mga vloggers, mangyayari din po sa'yo. Ganun ka-powerful yung business na ginagalawan po natin. And ito po yung naging car ko dito sa Manila. So that time, it's a brand new Ford Mustang. So it has been with me for, I think, 5 years na po yata na nasa akin yung car na yan and parang halos bago pa rin lang kasi hindi naman masyadong malayo yung mga dina-drive niyan. But dati pangarap ko lang po talaga yan. Isa yan sa mga pinagpapantasyahan ko na car na talagang nakuha ko din po because of the business. And yung kwento ng car na yan, kasi takot talaga ako mag-drive dito sa Manila before. Lakasan lang din talaga ng loob. Mga 1 month ko pong hindi din-drive yan nung nilabas ko po sa casa. Hanggang sa nag-decide ako na i-drive. So, alam niyo po ba along the way, as I went on with the business, yung akala mo kasi 'di ba, bago ko nilabas yung car na 'yan, nilabas ko na yung Fortuner, marami na akong napuntahang bansa, marami na akong mga kinita na mga income. Pero yung akala mo wala ka ng takot, pero meron ka pa ring haharapin na takot na paulit-ulit dapat mong haharapin para paulit-ulit kang magle-level up sa buhay. Yun po ang pinaka-importante sa buhay if you want continuous level up. 'Di ba? Don't ever fear because if we fear our fears, they will eat us alive. Kakainin ka ng buhay ng mga takot na 'yan. 'Pag natatakot ka, harapin mo agad. 'Yun ang pinakasekreto po sa buhay. Parang example, may konting halong takot ka sa pag-start mo dito, harapin mo agad. Mag-join ka agad. Kasi it's one way to parang enter the unknown. Because if there is unknown, there will be creation. 'Di ba? There will be creation of something new. Kasi if you keep being in the known, 'di ba? Dito lang ako. Ayoko mag-join diyan sa business na 'yan kasi hindi ko alam kung anong mangyayari. Dito lang ako sa ginagawa ko kasi kabisado ko na 'to. Kabisado ko na buwan-buwan puro resibo na lang yung naiiwan sa akin, 'di ba? It's going to be the same story over and over again. But if you conquer your fear head on, God will guide you to your next story. God will unfold the next chapter of your story. And you will be amazed at how amazing pala yung story na destined mong i-create in this lifetime. Ganun siya kaganda. Lalo na po pag siyempre nandito ka po sa community natin kasi you are in the right vehicle eh. Importante po yan kasi kahit na ambisyosa ka, mapangarap ka, tapos nandyan ka sa mundong ginagalawan mo, kung ilang taon ka na dyan sa mundong ginagalawan mo at walang nangyayaring pagbabago, it's about time that you finally face your fears head on, 'di ba? Try new things like this because you may never know these things. Eto yung buhay na talagang inaasam-asam mong ma-create. And because of our community, ayan, ilang beses po tayo na-awardan as top 20 earners of the whole company. So, hindi po sa akin lang yung award na yan. Award po yan ng community natin kasi it just means and it just proves kung gaano kaganda yung sistema ng community natin. Kasi na-awardan tayo as pinakamalakas na kumita sa kumpanya po natin. So imagine from nangungutang lang po before, 'di ba? Nangutang lang before, nilakasan lang yung loob. Ngayon pinapalakpakan na tayo sa MOA Arena, sa mga iba-ibang arena, 'di ba? Kung saan po kasi iba-iba po yung mga venue ng mga events po ng company natin. So, may MOA Arena, may Philippine Arena, may mga iba-iba. Ngayon naman sa anniversary natin, which I am inviting all of you sa lahat po ng mga makakapunta
be there because it's going to be the grandest event of our company this coming June 9. January sana sasabihin ko. June 9 po, it's going to be at Marikina Sports Center this coming June 9, Sunday. So it's a date with Flo G, Lola Amor, and Ben, together with your brand new car or your 1 million cash na mapapanalunan on that event. Kaya sa lahat po ng mga partners natin dito, if you can't make it, make sure na meron po kayong representative who will make it and attend the event. And if you can make it with S, representatives na mag-a-attend po sa event natin, panalong-panalo ka po. Kasi definitely, yung mga representatives na yan, it might be your family members or mga kaibigan mo, kapitbahay mo, di ba, ka-Facebook mo or na-meet mo lang din online, di ba, gusto mong tulungang magbago yung buhay niyan. So, imbitahan mo with an art. Kasi this is one way to invite your prospects, right? Etong mga gantong mga events. But that kind of event, if you have friends, family, people whom you want to help in the business, na kaya naman lang din nilang pumunta sa event na yan, it's going to be a different impact for them. Kasi yung impact ng event na, imagine mo, mag-concert na, pwede pang manalo. Tapos, syempre, yung inspiration yan. Kung nai-inspire po kayo sa akin ngayon, definitely, mas todong mai-inspire po yung mga a-attend sa event natin this coming Sunday. Kasi isa po sa mga sharers natin dyan is my mentor himself, si Mentor Joseph Lim, ang mag-share po ng kanyang, basta meron po siyang ikukwento dyan na napakagaling and he will make sure na talagang magagamit po ng attendees yung kanyang isi-share dyan sa event na yan. And of course, all the other sharers. And makikilala nyo po kung gaano kalaki, gaano ka-stable, gaano kaganda yung kumpanya po natin. Imagine, not all network marketing companies hold events in that kind of place, 'di ba? Kasi that's a big arena po talaga, yung Marikina Sports Center. But of course, tayo as one of the MLM giants here in the Philippines, we hold our event. We are going to hold our event on that center, 'di ba? On that sports center, Marikina Sports Co. Kita-kits po tayo dyan sa mga gusto po akong makita personal. Pwede po kayong pumunta dyan. Malay nyo, magkita-kita po tayo. 'Di ba? Dyan sa arena na yan, kahit napakalaki po niyan. And of course, you get to meet also the mentors here in our community live in person in that event. Okay? So, eto naman po, kwentong kaperahan naman po tayo. Sino-sino dito yung gustong kumita ng milyon? Paki-comment naman po ang milyon sa comment box. Claim it as if it's already yours. 'Di ba ganyan po mangarap sa buhay? Kailangan, when you type it, type with feelings, type with excitement, type as if, 'di ba, you are claiming your multi-millions here in the business. So, balikan ko lang po ng konti yung pangungutang ko. Alam niyo po ba hanggang ngayon, I still am amazed of the transformation. Kasi kung talagang pakikinggan niyo lang po yung every word that I say and susundan niyo po yung kwento ko, even ako up until now, I'm so amazed by how God used me, 'di ba, as an instrument para marami din ng mga magbago ang buhay. Ginamit niya yung kwento ng buhay ko, ginamit niya yung pagkaambisyosa ko, ginamit niya yung pagiging mapangarap ko para subukan ko 'to, and talagang pinrovide niya lahat ng mga kinakailangan kong matutunan, pinrovide niya lahat ng mga mentors na kailangan kong matuto from, pinrovide niya yung mga tao na magiging katuwang ko sa pagpapasabog ng negosyo ko, ng organization natin, which is right now, we call this the Royals International Empire, na kung saan talaga binubuo ito ng maraming magagaling na mga mentors, 'di ba? Very inspiring na mga mentors, na mga coaches na yung iba diyan mas magaling pa po sa akin 'yan. 'Di ba? Mas malulupit pa po sa akin 'yan pagdating po sa mga kwentong inspirasyon kasi every story is unique po talaga.
So imagine you right now, kahit gaano kasadsad ng buhay mo, kahit gaano kadaming utang ang naniningil sa'yo, or kahit gaano kagulo yung buhay na meron ka, imagine if you try and you do this business, 'di ba? After this event, pag-usapan niyo agad ng coach mo, ng mentor mo, ng taong nagdala sa'yo dito, papaano ka makakapagsimula agad. Kasi siyempre hindi mo naman kikitain yung milyon-milyon na yan kakaisip lang. Hindi mo kikitain yung milyon-milyon na yan nang na-inspire ka lang. You have to turn the inspiration into action po. Kasi ganun ginawa ko eh. Nung na-inspire ako dun sa mga labandera, taho vendor, balot vendor, security guard, grade 1, grade 2, high school grad na nakita ko, sabi ko sa sarili ko, aba, kung etong mga profiles na ganito, mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, humble profiles po talaga, hindi po marunong mag-English pero lintik yung mga kinikita. Mas matindi pa sa mga kinikita ng mga professional. So sabi ko kung nagawa nila, definitely kayang-kaya ko din yan. Imagine, dun lang po nagsimula. Dun nagsimula sa lakas ng loob, sa tiwala sa sarili. It's very important na may tiwala ka sa sarili mo. Kasi kahit na anong sabihin ng mga iba't ibang taong hindi mo yan kaya, walang mangyayari sa'yo dyan, wag dyan, hindi ka maniniwala sa kanila. Because ang papaniwalaan mo lang is that voice inside you that says, you can do it, you deserve it. Kaya mo yan, nagawa nga nila, mas kaya mo. 'Di ba? Kasi lahat po tayo, iba-iba tayo ng mga kwento ng buhay, and definitely you know in yourself, you know that marami ka ng itinawid, 'di ba? Hindi iba-iba man tayo ng mga itinawid sa buhay, but ikaw marami ka ng itinawid. Kailan mo gusto na i-harvest 'yan? 'Di ba hindi pwedeng puro kwentong kadramahan lang tayo. Hindi pwedeng puro kwentong pighati lang po tayo at pagsasakripisyo. Dapat kaakibat ng pagsasakripisyo, kaakibat ng mga pighati before meron namang turn around yung kwento. Dapat may kwentong tagumpay. Eh dito po sa community natin, yun ang bibilhin mo eh. That chance. That chance. This is your ticket to that change na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi imagine, sino bang mag-aakala na yung isang ambisyosang babaeng nangutang lang dati ng pang-start niya dito sa negosyong to ay ganyan po nung pandemic ang kikitain. Imagine po nung pandemic, anong nangyari? There were a lot of businesses that turned down. Even yung mga business giants nagsara. Nung pandemic, napakadaming nawalan ng negosyo, nawalan ng trabaho. But take note po dito sa negosyo po natin, tayo'y namayagpag. 'Di ba mas lalo pa pong lumaki yung income natin, kumita po tayo ng milyon-milyon. During the pandemic when the economy was losing, we were winning here. So how much more now that the economy is no longer losing? When are you going to realize that whether the economy is losing or winning, you have the capacity to decide. You have the ability, you have the power to decide whether you will win or you will win. Diba? Kahit anong estado ng ekonomiya, kahit magkano yung laman ng bangko mo ngayon, if you decide that you will win, you will win. Because once you make that decision, the universe will conspire to make that happen. 'Di ba? Makakahanap ka ng mauutangan. Siyempre may gagawin ka din kasi ako nung time na 'yon, nangutang ako eh. So I reached out, hindi ako nagdasal lang, Lord, bigyan mo naman ako ng pera, 'di ba? Ihulog mo naman diyan galing sa hindi po ganoon ang buhay, 'di ba? Tayo po talaga yung kakapalan natin yung mukha natin. 'Di ba kasi nakakahiyang mangutang? Oo naman. Meron bang nakaka-proud sa pangungutang? 'Di ba yung lalapit ka, ano ka, ano tawag do'n? Magpapakumbaba ka, and you have the risk of, alam mo yon, masabihan ka na, "Ano ba naman 'yan, ganito, ganyan." 'Di ba? Or you have the risk of, ano ka, mata-turn down ka na, "Ay, pasensya ka na, hindi kita mapapautang." So, those are the risks, but sa'kin, I took the risk, bahala na. Bahala na kung sino yung magpapautang, bahala na kung sino yung hindi magpapautang, basta ang importante ma-come up ko yung pampuhunan. So, dahil ganun po yung naging perspective ko, dahil ganun ko po siya ginawan ng paraan, kaya po nadinig, kaya po nakita. Nakita po ni God, nakita po ng universe, ni Allah na, ayan,
We deserve that. But syempre, hindi naman po nung nangutang ka, nag-join ka, ganyan agad. There's a process. 'Di ba? Kasi hindi po dito na tataya ka, bukas panalo ka na. Para kang tumaya sa loto, nanalo ka agad ng milyon-milyon kinabukasan. Wala pong gano'n. And kung meron man pong magsasabi sa inyo ng gano'n, huwag kayong maniniwala kasi scam yan. 'Di ba? Ang buhay po talagang ini-effortan. Tinatiyaga po yan. May proseso po yan. 'Di ba? Inaaral. Ang negosyong to, inaaral, ginagawa. Paulit-ulit mong paulit-ulit kang babangon sa pagkadapa, paulit-ulit kang matututo sa mga pagkakamali, iba-ibang pagkakamali ang makakamit mo at kailangan mong matuto sa bawat pagkakamali kasi pag hindi ka natuto, uulit na naman, mas masakit. Pag umulit yung the same mistake because hindi ka natuto the first time, but if you learn the first time, it's failing forward. You call it failing forward, you call it learning from experience, 'di ba? And kaya po tayo umabot sa ganyan na mga kaperahan, 'di ba? Lahat naman po tayo gusto ng ganyan na kaperahan. So ano pa ang next? Ito ang hindi kayang bayaran ng pera, yung tiwala, yung pagmamahal na binigay sa atin ng mga taong naniniwala at nagtitiwala sa atin. Kung meron man po akong priceless na possession dito sa business po natin, yun po yung bawat tao na naniniwala at nagtitiwala hanggang ngayon dito sa community na ginagalawan po natin. Kasi, in business, it's not always up. Business has its highs and lows. But, having people around who have been there to the highs and lows of the business and still are fighting, still believe in what we believe, still do the mission that, we share together, that for me is priceless. Hindi kayang bayaran ng pera. Kaya din tayo mayaman dito sa RIE community because we have mentors, we have coaches na hindi po kayang tapatan ng pera, 'di ba? I mean, kumikita po tayo dito ng malaking pera, pero yung pagmamahal ng mentor sa mga coaches, yung pagmamahal ng coaches sa mga partners natin, hindi mo kayang tumbasan ng pera 'yan. 'Di ba? Yung magpupuyat yung mga coaches natin kasi inantay ka, kasi 12 midnight ka pa diyan sa Saudi matatapos or 11 PM ka pa diyan matatapos, inantay ka ng coach mo kasi 4 AM na po dito, 5 AM na po dito because your coach loves you so much and your coach wants you to prosper, to really make it big in the business. Inantay ka po talaga kahit na may muta-muta na yung gilid ng coach, ng mata ng coach mo na yan. So you see, that's how we treat each other dito sa ginagawa po natin na business. We treat each other like family. Yung tiwala na binibigay sa atin, yung mga perang pinapadala po sa atin, we treat that as tiwala yan na ipinagkatiwala. Pangarap yan. Supposed to be, ipapadala yan sa pamilya, pero pinadala sa isang coach, pinadala sa atin dito kasi sinugalan yung pangarap, tinayaan yung pangarap. So we value that. We value that, and for that, we thank you po sa lahat ng mga partners natin na patuloy po talaga na naniniwala, nagtitiwala po sa pinaglalaban ng community po natin, yung misyon ng community natin na gumawa pa ng mas maraming milyonaryo na may maayos na ugali, 'di ba? Na may maayos na character na habang yumayaman, habang kumikita, lalong nagkakaroon ng malasakit sa kapwa na pakitain din yung mga naniniwala, nagtitiwala. So that's the culture that we are making here, and we have built our community na doon po talaga nanggagaling, 'di ba? Na it's always relationship over money. Ganun po natin ginagawa dito sa business. And kaya naman po, hanggang ngayon, we are standing strong, we are winning, we are creating a lot of people who are earning in the community. Di ba? We are creating millionaires after millionaires in the community. It's because of that, na yung mga tao po na nandito talagang binibigay yung best nila
araw-araw dahil alam nila na yung mga tao na naniniwala, nagtitiwala sa kanila, they deserve na makita yung best, na ibigay nila yung best nila para sa mga taong naniniwala and nagtitiwala. And, ay, bumalik. Ay, bakit bumalik? Ayan. Next, eto naman po, balik tayo sa kuwento ng buhay natin. Ito po yung aking number one why. Eventually, nung nagkakaroon na ako ng um, lumalaki na paunti-unti yung empire natin, so yung why nag-transform. Kasi before, para kanino ako bumabangon? Para dun sa buhay na gusto kong ibigay para kay mommy. But then eventually, later on, as I went on with the business, para kanino ako bumabangon? Para dun sa mga taong naniniwala na and nagtitiwala. But I'd like to go back to my number one why because I owe everything to this number one why eh. Kasi bago pa lang ako nagkaroon ng purpose, you know, the bigger purpose in life, I had a I had a why that is personal to me. And yun po yung mommy ko kasi sa lahat ng mga anak dito, 'di ba, lahat po tayo anak po tayo ng nanay natin. So ano, sa akin I don't know papaano po kayo pinalaki, ano po yung kwento naman ng pagiging mag-ina niyo ng nanay mo. Pero sa akin I'm so grateful for my mother kasi marami akong natutunan sa nanay ko na hindi ko natutunan sa school at hindi ko natutunan sa mga ibang tao or sa totoong buhay, sa kanya ko po natutunan. Marami siyang mga na-experience na natuto ako dun sa mga experiences niya na yun. And for me, it's priceless. Marami akong na-witness na mga sakripisyo ng mommy ko na talagang, alam mo yun, sabi ko bilang anak, na magsisipag talaga ako, magsusumikap talaga ako because I want to be that rock na masasandalan ng mommy ko whenever hindi na niya kayang magtrabaho or hindi na niya kayang alam mo yun, gusto niya na lang magliwaliw sa buhay, gusto niya na lang na gano'n. So, gusto ko yung gano'n, bilang anak. Na sabi ko nga, before ako magfa-family, I wanna be able to really provide a good life for my mommy. And ayan po, nangyari po siya. Ipinagkaloob po siya ng business na 'to sa akin, na yung pagiging anak ko ay hindi ko lang dinaan sa I love you, sa mga words, because you know, words are cheap. You can always say it, 'di ba? But to mean every word we say, it is so expensive. Just like that. You see that? Everything is expensive. 'Di ba? To mean every word is expensive. Tignan niyo naman po yung mga nasa picture na 'yan. 'Di ba? But, you know, lahat po ng 'yan, 'di ba, kung makikita niyo mga material na bagay, mga staycation, mga kaperahan, pero sobrang tuwang-tuwa po yung mommy ko nung mga na-e-experience niya 'yan, 'di ba, nabibigay ko sa kanya 'yan. Walang katumbas ang kasiyahan, 'di ba? Walang katumbas, parang hindi matutumbasan ng mga pa-Gucci, pa-LV yung mga ngiti sa kanyang mga, labi nung natanggap niya. Lalong-lalo na po yung mga money bouquet na 'yan nung natanggap niya. Talagang napakalaki ng mga ngiti, 'di ba? And siyempre yung mga travels namin, lalo na yung mga kasama ko yung sister ko. So, talagang ramdam na ramdam niya yung pagiging mommy niya at pagiging masaya niyang ano, mommy. And siyempre, eto pa po nilubos-lubos ko na kasi, nagkakaedad na rin po ako. So, kailangan ko na din talagang ano gumawa ng sariling buhay kaya nilubos-lubos ko na po this year. Ayan, binigyan natin ang ating nanay ng kaniyang first house and lot. So, eto po yung regalo ko po sa kanya for this year. So, hindi niya po birthday, hindi na wala pong okasyon. Wala lang, trip ko lang siyang regaluhan kasi after my 35 years of existence in the world, I want to make her feel so special as a mother. I want to make her feel that I love her so much and all the efforts na binigay ko sa ginagawa ko, lahat ng pagsisipag, lahat ng pag-e-effort, it was
well, mainly for her. Kasi ako hindi naman ako materialistic po talagang tao, 'di ba? Parang hindi po actually bahay, kahit kondo nga lang puwede mo akong patirahin, oo. Yung bahay parang komplikado sa akin kasi hindi ako marunong mag-arrange, yung paglilinis napakalaki, ta's yung mga interior na gano'n. Pero dahil gusto niya, kaya nabili po natin itong first house and lot na 'to sa Antipolo. So, ngayon hindi na po ganyan yung look niya kasi pina-renovate ko na po 'yan. Meron na po yang fourth deck kasi yung fourth deck po na 'yan ay hindi po na-aano yung ano, yung mouse. Anyway, may 360 degrees view po 'yan. Nakikita po yung view ng Metro Manila, nakikita yung view ng ano nga yun? Laguna de Bay at saka yung isa pa, Sierra Madre. So yun po yung mga view na nakikita diyan sa bahay na yan and siyempre malamig kasi it's, paangat, mataas na lugar po ang bahay na ito and magkasama po kami kasi siyempre nakikitira po ako diyan. Nakikitira po ako dito sa bahay na 'to ni mommy. But regalo ko po 'yan and ayan po yung nagagawa ng negosyo. Alam niyo yung mga dating pangarap lang po natin natutupad siya dito sa negosyo po natin. And take note, saan lang pa tayo nagsimula? Pinangutang lang talaga natin yung pang-start natin and eto na po yung mga naging profit natin. Eto na po yung mga naibalik ng pagsisipag, lakas ng loob, tapang, paulit-ulit na pagbangon kahit na paulit-ulit tayong nadadapa sa buhay, tuloy lang ng tuloy, laban lang ng laban and 'di ba? Yung dating, harbor po, 'di ba, kasi nakita niyo po papaano ako nagsimula dito sa Manila. NPA po ako nagsimula dito sa Manila. Aba, ngayon may permanent address na po kami. 'Di ba, sabi ko nga, "Puwede bang i-pin yung address para nahahanap na siya sa Waze?" Hindi ko pa lang alam kung ano yung sagot dun, pero baka puwede namang i-pin 'no, para mahanap na agad kasi permanent address na, 'di ba? Marami akong mga tinirahan dito sa Manila, tumira ako sa Ortigas, tumira ako sa Pasig, tumira ako sa Cavite. Tumira ako sa may Mireya, basta marami po, NPA talaga ako. Tumira din ako dito sa Antipolo ng hindi pa namin sariling bahay but, right now we are already living in our own house and we are actually in the completion part na kasi nandun na kami sa third floor ngayon. Sa wakas natapos na po dito sa first floor, natapos na ang second floor. Nandun na po kami sa third floor and sa fourth floor na pag-aayos ng bahay kasi by this coming July po on my birthday, we are going to bless the house and siyempre imbitahan natin yung mga lahat ng mga taong nag-contribute po dito sa bahay na 'to. Galing sa pako, sa, hollow blocks, sa mga ano, sa gate, sa sa mga ano na 'yan. So iimbitahan po natin lahat yung mga tao na 'yan sa blessing ng bahay po natin and definitely this is the first house and lot of our community and I'm very, very sure kasi kung yung community natin before nagkaroon ng first millionaire, right now we are on our 70th and counting millionaires, 'di ba? Kung ang community natin nagkaroon ng first car achiever right now, we are already in the many, many car achievers in our community. Ngayon naman po nagkaroon ng mga first travel out of the country. Ngayon multiple travels na ang nangyayari sa community natin. 'Di ba? Ngayon, first house and lot, expect that in the coming years, 'di ba? Months, years, 'di ba? Magkakaroon po ng next na mga house and lot dito sa community po natin. Kasi syempre pag may nauna, marami po talaga ang susunod. Lalo na at tuloy-tuloy pa po tayo na nagsisipag ng todo dito sa community po natin. Tuloy-tuloy na nag-i-innovate kagaya po ng mga podcast na ginawa po natin na bagong-bago po na segment. Abangan niyo po lahat yung mga ife-feature ng mga kwento doon kasi paniguradong mai-inspire kayo kasi hindi lang po kwentong tagumpay kundi talagang kwentong mga dumaan sa mga talagang proseso sa buhay which is the reality naman talaga ng buhay. Wala naman po talagang buhay na smooth sailing lang at parati lang masaya. 'Di ba? Kaya natin na-appreciate yung masaya kasi naranasan nating maging malungkot, kaya natin na-appreciate yung abundance kasi naranasan nating mawalan.
'Di ba? So ganun lang din ang buhay. So you will witness a lot of stories of transformations like that in our podcast, and of course, yung mga iba natin mga segments po dito sa ating community. And siguro for before tayo maghiwa-hiwalay, I'd like to leave you kagaya na sabi ni Coach May kanina, 'di ba? I always believe in this that fortune is for the brave. If ikaw ngayon nakita mo po yung kwento ng story ko, I started 12 years ago in the business, and talagang I started na lakas ng loob lang talaga yung pinuhunan ko, 'di ba? I started na talagang sumugal lang din talaga ako sa pangarap ko. I started na yung pagmamahal ko sa pamilya ko, inaksiyunan ko talaga. Hindi ko lang sinabing mahal ko yung pamilya ko and that's it. Kaya ako po ginalingan sa negosyong 'to kasi mahal ko yung pamilya ko. And para sa akin, again, that is the best way of showing love when your family, you let the ones you love really experience how much you love them. Because, 'di ba, kaya sinabi ko kanina, words are cheap. You can always say them, I love you, I love you, I love you so much, I love you very much, 'di ba? Pero yung, alam mo yun, yung pagmamahal mo sa pamilya mo, 'pag yan ang pundasyon mo, bakit ka gagawa ng paraan, bakit mo sisimulan agad, and bakit 'pag nagsimula ka, talagang itutuloy-tuloy mo ng VIP hanggang sa yung VIP, pupunuin mo ng mga tao yan, hanggang sa magkakaipon ka, makakauwi ka for good, or kung nandito ka sa Pilipinas, hanggang sa makakawala ka dyan sa employer mo na, you will own your time, you will own your life, 'di ba? Na magkakaroon ka talaga ng buhay na pinapangarap mo, kagaya ng mga buhay ng mga artistang pina-follow mo. Hindi ka na lang hanggang follow diyan, kasi when you do this business, you get the chance to really create the kind of life, 'di ba? Kagaya ng mga fina-follow mo. Kaya sa lahat po ng mga nandito na i-end ko lang po yung aking share screen. Ayan. Sa lahat po ng mga nandito na, alam mo yon, alam ko naman po na, yan. Alam ko na, well, at somehow right now, 'di ba, pwede mong sabihin na maganda sana 'yan, kaso meron pa akong mga financial responsibilities right now, financial challenges na tinatawid right now. So, I'm here to tell you na unahin mo 'to, kasi hindi naman 'to ipinakita sa'yo ng wala lang. Ipinakita 'to sa'yo kasi eto yung magtutuldok ng lahat ng mga problema mo sa pera. Kung ikaw isa sa mga tao na baon ka sa utang, hindi mo na po ikakasakit ng buhay mo 'pag mangungutang ka pa para makapagsimula ka dito. Kasi you may never know, yung pangungutang na gagawin mo po para i-start mo sa negosyong 'to, yan ang magbabayad ng lahat ng utang mo so far. And kung isa ka sa mga tao na wala kang sariling desisyon, I'm here to tell you that it's about time that you take control of your life and you take control of your own decisions. Importante po yan. Example, ikaw yung umattend dito. Hindi pwede na i-consult mo sa kung sino mang tao na wala dito sa loob. Ikaw yung umattend eh. Ikaw yung nag-spend ng time. Nasa tamang edad ka na naman po siguro, at enough na po yung mga naranasan mong experiences sa buhay para talagang gustuhin mo na magbago yung buhay mo. So, the moment na nagustuhan mo 'to, gawan mo ng paraan agad, and you don't need anyone else's approval. Pwede mong sabihin, pero yung approval, it should come from you. Kasi napakatagal na po nating namumuhay sa approval ng ibang tao, and kaya po nagkakaletse-letse yung buhay natin, kasi parating ang nagdedesisyon para sa atin, 'di ba, is hindi ikaw, hindi tayo. Sino? Si mama, si papa, si anak, si asawa, si boyfriend, 'di ba? Kung sino-sino, si amo, 'di ba? Why? 'Di ba? Why na hinahayaan natin na yung ibang taong nagde-decide for us? We have to decide for ourselves. Kagaya po ng ginawa ko,
hindi ko po mararating yung narating ko kung hinayaan ko na yung mommy ko yung mag-decide. Negative po si mommy when I started here. Pero yung pagiging negative niya, yun ang ginawa ko mismong gasolina. Kasi sabi ko sa kanya, 'di ba, parang hindi ako nagdrama na kung sino pa yung pinag-aalayan ko ng kagustuhan kong yumaman, yun pa ang negative. Knowing that fact, I took it as a challenge. Hindi po pupuwede na sa buhay iyakin ka, lalampa-lampa ka, duduwag-duwag ka, lalamunin ka ng buhay 'pag gano'n ka. Kailangan 'pag meron kang nagustuhan, parang kagaya nito, nakita mo yung opportunity na 'to, lakasan mo yung loob mo, pre. Tibayan mo yung loob mo. Kasi sa totoo lang, if you are one of our OFW kababayan na first time mo pong dito, sa totoo lang, kung pangarap mo pong magkaipon, makauwi ka for good, walang iba na magpapauwi sa'yo for good kundi ikaw. Not even your closest loved one, not even your husband, not even your children. Because syempre yan sila, may sariling mga buhay din po yan sila. Kasi kung iniisip ka po nilang pauwiin for good, matagal ka na po sanang nakauwi for good. Sa mga bago pa pong OFWs, wag mo nang hayaan na yung kwento ng buhay mo maging kagaya pa nung mga kwento ng buhay ng mga ibang partners natin na ginagawa yung business right now na, umabot sila ng 5 years, 10 years na walang pagbabago. Kaya nung nakita nila, sinunggaban nila agad. Ngayon pa lang, if you are still 1 month there abroad, 2 months, 3 months ka pa diyan sa abroad, priority mo 'to. Kasi alam ko namang hindi mo din gusto diyan, napilitan ka na lang just because gusto mo itaguyod yung family mo. Pero if ikaw naman isa sa mga OFWs natin na hindi mo naman pangarap for good kasi nandiyan na yung family mo sa ibang bansa, andiyan ka na, migrate mo na sila diyan, 'di wala naman pong masamang magdagdag ng pagkakakitaan. Kasi siyempre kung resident na po kayo diyan sa bansang 'yan, siyempre mataas po ang cost of living diyan sa bansa na 'yan. So, kailangan dagdagan ang pagkakakitaan because you may never know, what will happen in the future. So, kailangan po and sa lahat naman ng nandito na, well, kung marami ka na talagang pera and talagang pinagbigyan mo lang na mapakinggan itong event na 'to, well, may purpose pa rin po 'yan. Kasi, this is a helping business. Maybe magiging katuwang ka ng community natin if you are that person na sasabihin mo sa akin, "Satisfied na kasi ako Tan sa buhay ko, napatapos ko na lahat ng mga anak ko. Parang wala na ako masyadong pressure in my life, hindi na ako masyadong nangangarap." So, it's okay kasi hindi naman po natin puwedeng pilitin pa na mangarap ka pa ng house and lot, mangarap ka pa ng ganito, kung kontento ka na nga, So, you come from that, intention of helping people na hindi pa din kontento sa buhay. Kung ikaw kontento ka na sa buhay mo, puwede kang maging instrumento ni God, ng community natin, ng business natin, to become that instrument for others na meron pang gustong marating sa buhay na may influence ka, na may kakayahan kang tumulong. Be that agent of help to other people. Be that bridge to other people para sila din magbago yung buhay nila, 'di ba? So, you see, yung business natin, yung community natin, napakadami mong puwedeng magawa po dito sa sarili mo, sa family mo, sa ibang tao, 'di ba? And para sa'kin yun, hindi naman po tayo nabubuhay para sa pera lang, hindi naman tayo nabubuhay para sa mga kung ano-anong mga ari-arian lang, 'di ba? Nabubuhay tayo when you have more of that in your life, you have a lot of money, you achieve all your dreams, napuntahan mo na lahat ng mga gusto mong puntahan. So, ang gugustuhin mo sa araw-araw is yung makakatulong ka sa kapwa mo. And imagine habang ine-establish mo yung buhay na pangarap mo for yourself, for your family, nagagawa mo na yan. So by the time you finally achieve all those dreams, ginagawa mo na yung totoong essence talaga ng buhay, which is to help others, to create an impact on other people's lives na sila din gumanda yung buhay nila, magbago yung mindset nila, magbago yung perspectives nila, magbago yung pag-uugali nila, magbago yung takbo ng pamumuhay nila, mabukod ulit yung family nila. So you see, you can do a lot of things. You can do a lot of great things when you are here in our community. Kaya ngayon pa lang po sa lahat ng mga magde-decide to really
do the business with us. Congratulations, and I welcome you to the family. I welcome you to this family na talagang masisipag tumulong sa ibang tao para magbago yung mga buhay nila, kagaya po ng pagbabago na nangyari po sa buhay namin. And sa lahat po ng mga guests natin dito, kausapin mo agad yung coach, yung mentor mo, pag-usapan niyo po agad, simulan mo agad kasi ako naniniwala na ang pagbabagong buhay, sinusunggaban agad yan. Hindi siya pinapatagal. Kasi kagaya ngayon, it's already June. So it's already June 6. So we are halfway sa taon na 2024. So if you are decided, 'di ba? Desidido ka talaga na gawin itong taon na 'to na pinakamagandang taon mo, itong taon na 'to na panibagong taon ng buhay mo, panibagong kwento na taon ng buhay mo, then you better make necessary actions, 'di ba? Kasi napakadali lang naman po ng gagawin mo eh. Napakadali lang naman po na gawan ng paraan, sumali agad, aralin yung negosyo, and pag naaral mo yung negosyo, doon na magsa-start. Nakikita ka, habang kumikita ka, magiging inspirasyon ka. Habang kumikita ka, mas lalong tumataas yung confidence mo sa ginagawa natin na business. Ano 'to, bakit ako nawala sa screen and bakit may ibang nag-share screen? Ayan. Habang kumikita ka po dito, mas lalo kang nagiging inspirasyon. Kasi siyempre sa bawat pagpatak ng income sa iyong DTC or sa iyong account, katumbas po yon ng panibagong buhay, panibagong tao na natutulungan ng community natin because of you, na naging part ka, na naging member ka dito at isa ka sa magpapalaganap ng napakagandang balita na meron tayo dito sa community natin, na dito sa community natin nagbabago ang buhay, nagiging milyonaryo, nagiging mas lalong mabuting tao habang tumatagal, mas lalong nagiging matulungin na tao, mas lalong nagiging generous na tao habang tumatagal, mas lalong nagiging mapagmahal sa pamilya habang tumatagal. At yan ang mga ipapalaganap mo sa mga iba't ibang taong makakasalamuha mo. Kaya ngayon pa lang, congratulations for making one of the best decisions in your life so far, if not the best decision in your life. Ang mag-join dito sa community natin, Royals International Empire. So thank you so much for watching today's event. And, ay, sino yan? And hanggang sa susunod po na event natin, God bless you all. I love you po. And ibabalik ko na sa ating host na si Coach May. Thank you po.